everyone! Magandang araw sa inyong lahat. Andito na naman pong muli ang inyong one and only Mama Mia para sa panibagong kwento na isi-share ko sa inyo for today's video. And syempre, hello po sa mga suki nating subscribers, listeners, and viewers na nandito pa rin hanggang ngayon. Special shout out doon sa mga hindi talaga nagsiskip ng ads. Maraming salamat po sa inyong lahat. Bago tayo dumako sa kwento natin for today's video, na kung lais ko munang batiin ang mga suki natin na tagapakinig, Chazzy Chai, Reynalyn Santos, Florence Gallego, maraming salamat. Hello rin kay Honey Lee, kay Marlon Valencia, kay Rene Pepe Lorina, kay John P. Style, Andrea Gomez, Rosemary Cascuan, maraming salamat din Judith McGovern, Mylene Badoria, maraming salamat. Revelyn Sablibad, maraming salamat. Ariston Maniago, hello rin kay Tessa Santiago, maraming salamat. Christy Carpentero, Zenaida Pabiona, salamat po. Karin Carmilio or Camarillo, maraming salamat. First time niya raw makapag-comment. Hi kay Jayron Ruraldin at sa lahat po ng mga tagapakinig natin. Sa mga hindi pa po na shoutout nako, abangan nyo, baka sa huling bahagi nito mag-shoutout ulit tayo. Dahil sa ngayon ay medyo bawas-bawasan natin ang ating pa-intro dito sa ating channel para naman nang sa ganoon ay medyo maging interesante itong video natin para sa inyong lahat. Kaya eto na, wag na nating patagalin. Kayo po ba'y naniniwala na sa hirap ng buhay ngayon, ayos lang kapag tayo paminsan-minsan ay kumakapit sa patalim? Atin pong umpisahang pakinggan ang kwento ni Grace dito lamang sa inyong paboritong programa, ang Dear Mama Mia. Maraming bagay sa mundo na hindi natin kontrolado. Isa na rito ay ang mga pagsubok na ating pagdadaanan sa araw-araw. Ikaw, ayos lang ba sa'yo na kumapit sa patalim para masolusyonan ang iyong mga suliranin? Dear Mama Mia, hello po sa inyong lahat. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Grace. Silent viewer and silent listener po ako nitong iyong channel, Mama Mia. After ko pong mapakinggan ang napakaraming inspirational stories, ay nakapag-decide na rin ako na isi-share na rin o ibahagi na rin sa inyo ang kwento ng buhay ko. I hope po na meron kayong matutunan sa mga naging karanasan ko. Taga Leyte po talaga ang pamilya ko, Mama Mia. Originally, dun kami bago kami lumipat dito sa isang malaking syudad sa Visayas nung high school ako. Nag-aral po ako sa isang sikat na university, Mama Mia. Kahit nga mahirap naman talagang pamilya namin, ay napakasipag naman ng mga magulang kong magtrabaho para sa kinabukasan naming magkakapatid. Graduating ako, Mama Mia, nung magkaroon ng isang malaking pagsubok ang aming pamilya. Nadisgrasya po ang papa ko dun sa kanyang pinagtatrabahuan. Matagal po siyang na-ospital, Mama Mia, kasi may mga buto pong nabali sa kanyang katawan nung nahulog po siya sa second floor ng isang building. Swerte ng araw at nabuhay pa ang papa ko, sabi ng doktor, sa lakas ng impact ng kaniyang pagkakabagsak. Kahit yung kumpanya namang pinagtatrabahuan ni Papa ang nagbayad ng kaniyang mga hospital bills, ay nahirapan pa rin kami dahil ang mama ko na lang ang nagtatrabaho noon para sa aming buong pamilya. Tapos kahit pagod na siya sa maghapon niyang trabaho, tuwing uwian ay siya pa rin po ang nagbabantay ng papa ko sa ospital. Nakikita ko pong nahihirapan ang mga magulang ko. Kaya naman nakapag-decide ako, Mama Mia, na pumasok na lang bilang isang part-time employee sa isang coffee shop habang tinatapos ko po ang huling semester ko sa klase. Buti na lang talaga nung mga panahon na yun at bayad na po ang tuition ko, Mama Mia. Napakahirap po pala, sa totoo lang, ang mag-aral ng full-time tapos magtrabaho pa ng part-time at the same time.
Mas lalo pang mahirap sa akin noon kasi graduating na ako at napakarami ng mga requirements na kailangan ko pong isubmit. Tapos Mama Mia, dahil nga may trabaho rin ako, halos 4 hours a day lang po ang nagiging tulog ko in between classes and work. After 4 months po na nakaratay ang papa ko sa ospital, ay nakalabas na rin siya. Right about the same time, nung na-discharge siya sa hospital Mama Mia, ay nakagraduate na rin ako sa kursong aking kinuha. Naghanap agad ako ng mapapasukang trabaho. Dahil sa totoo lang Mama Mia, napakahirap po ng sitwasyon namin, lalo pat alam naming lahat na matatagalan pa bago makabalik ang papa ko sa trabaho. Halos isang kahig isang tuka na nga kami noong silang dalawa pa ng mga magulang namin ang nagtatrabaho. Mas lalo pa ngayon Mama Mia, na ang mama ko na lang ang nagtatrabaho tapos yung part-time job ko na lang po ang lagi naming sinasandalan sa pang-araw-araw naming pangangailangan. Pa, huwag kang mag-alala. Ngayon na-graduate na ako. Makakatulong na rin ako sa mga gastusin natin dito sa bahay. Grace anak, salamat kasi napaka-responsable mong panganay. Huwag kang mag-alala. Once na bumuti na ang pakiramdam ko at may go signal na ng doktor, babalik agad ako sa trabaho para naman guminhawa ang buhay natin pare-pareho. Papa naman, wag na yan ang isipin mo. Ang isipin mo magpalakas ka at magpagaling ka para nang sa ganun ay makakagala ka na kapag sweldo ko pwede ko na kayong ilibre. Sabot ko na may halong pagmamalaki. 3 months after ko pong graduate ay nakahanap na rin ako sa wakas ng trabaho sa isang small construction firm. Mama Mia, sakto-sakto lang po ang sweldo ko noon dahil hindi naman po kalakihan ng kumpanyang napasukan ko. Pero kahit na ganoon ay masaya pa rin ako kasi may naiaambag na ako sa mga gastusin sa bahay. Mas malaki yung di hamak kesa sa inaiaambag ko nung part-time pa lang ang trabaho ko. Magwa 1 year na ako sa kumpanyang pinapasukan ko nung makilala ko po si Lisa. Regular customer po namin siya na siyang naging dahilan kaya naging close kaming dalawa. Grace, wala ka bang balak lumipat ng ibang trabaho? Bakit po Ma'am Lisa? Well, okay lang naman din po ako dito sa trabaho ko. Nasasanay na rin naman ako. Alam mo, sayang yung utak mo at yung ganda mo kung dito ka lang mabubulok. Bakit di mo subukang mag-apply sa mga malalaking firm o di kaya yung mas may malalaking sweldo? Sure talaga akong matatanggap ka. Kung gusto mo, gagawan kita ng letter of recommendation. Mama Mia, araw-araw kapag pumupunta doon sa pinagtatrabahuan ko si Ma'am Liza, ay laging yun na lang talaga ang tinatopic niya sa akin. Kaya naman sinubukan kong mag-apply ayon na rin sa kanyang suhestyon. Pero hindi po ako natatanggap. Kasi usually yung mga malalaking kumpanya ang hinahire po nila ay para sa executive position. Kaya hindi pa po ako qualified sa ganong posisyon, Mama Mia. Medyo nalungkot ako sa kaalaman na hindi ako basta-bastang natatanggap sa mga malalaking kumpanya. Pero syempre hindi po ako nagpadala sa lungkot ko. Kumayod pa rin ako sa trabaho. Dahil kahit Mama Mia, kahit na maglungkot-lungkutan ako ay wala rin namang magagawa iyon. Pero kahit pala anong pilit ng isang tao, kahit pala anong hirap niya sa pagtatrabaho, kung kapalaran na talagang maglaro, ay wala din talaga siyang pagkapanalo. Mama Mia, isa na namang malaking pagsubok ang dumating sa aming buong pamilya. Na-diagnose po na may stage 1 lung cancer ang papa ko. Halos bumagsak noon ang buong mundo ko nung malaman ko ang katotohanan tungkol sa kanyang kalusugan. Grabe ang iyak ko noon, Mama Mia, pero syempre hindi ko pinapakita sa mga magulang ko ang lungkot na nararamdaman ko. Noon ay nag-decide na ako na maghanap na ako ng ibang trabaho.
Kasi hindi po kasya ang sinasahod ko sa current ko pong trabaho kahit man lang sa gamot ng papa ko sa isang buwan. Mabuti na lang talaga at aksidenteng nakita ng doktor ang cancer ng papa ko bago pa man ito masyadong lumala. Hindi ko alam kung anong test ba ang ginawa dun sa pagpapacheck up ni papa dahil dun sa kanyang pagkakadisgrasya nung bigla at aksidente na lang nakita ng doktor ang lung cancer na meron siya. Mama Mia, may isa po kaming kapitbahay na nagsabi sa akin na yung anak raw niya ay nandun na sa Singapore nagtatrabaho. Malaki raw ang sinasahod ng anak niya doon. Pagtanong ko, Mama Mia, kung anong trabaho ng anak niya sa Singapore, ay nagdadalawang isip po siyang sumagot sa akin. Pero dahil nga makulit ako, Mama Mia, at pinipilit ko siyang sagutin ang tanong ko, ay hindi na rin siya nakapag-deny. Pagiging escort daw ang trabaho ng kaniyang anak doon. Not even in my wildest dreams na naiisip ko, Mama Mia, na mapapasok ko ang ganoong klase ng trabaho. Pero dahil nga desperada na akong tao, wala na po akong choice. Wala na po akong karapatang mamili. Ganun naman talaga tayong mga mahihirap, hindi ba? Hindi tayo basta-basta nakakapamili ng trabahong ating mapapasukan. Kaya naman, lumarga agad ako, Mama Mia, at pumunta agad akong Singapore posing as a tourist. Kasi yun po ang paraan ng ibang mga Pinay para makapasok doon at para makapagtrabaho. Grabe talaga ang kabang naramdaman ko, Mama Mia, nung nakalinya na po ako sa immigration. Kasi baka magkamali po ako ng sagot tapos hindi ako papasukin dun sa country pupuntahan ko at baka ma-offload lamang ako. Sayang ang perang ginastos ko sa pampamasahe. Alam pa naman ng buong sambahayan namin na yung perang ginastos ko ay pwedeng-pwede na po yung makatulong sa mga pangangailangan namin. Buti na lang talaga, Mama Mia, at hindi naman po ako sumabit dun sa immigration. Nakapasok agad ako ng Singapore. May sumalubong po sa akin sa airport na isang Pinay, Mama Mia, na itago na lang natin sa pangalang Pam o Pamela. Siya po ang parang coordinator doon o Mama Sang kung tawagin. Siya yung mga naghahanap ng mga bookings para sa mga babaeng katulad ko. Grace, hindi basta-basta yung papasukan mong trabaho dito, ha? Okay ka lang ba dyan? I know na nakapagtapos ka ng pag-aaral mo dun sa atin sa Pilipinas. Kaya alam ko, last resort na napapasukin mo ang trabahong ito. Isa lang ang masasabi ko sa'yo. Ikaw ang kokontrol kung ano ang gusto mong gawin. Kung anong serbisyo lang ang ipoprovide mo. Kung gusto mo ba na hanggang dito lang o kung gusto mong mag all the way. Kung gusto mo bang escort lang talaga o full service ang iyong ibibigay. Pero syempre, mas malaki ang bayad kapag mag all the way ka. Pero hindi ka namin pipilitin dito. Ang sa amin lang is ayusin mo yung mga bookings mo. Sumunod ka sa mga patakaran natin para hindi tayo pare-parehong mabulilyaso. Okay ba yon? Wala pong problema, ma'am. Handa po akong gawin ang kahit na ano. Handa rin po akong tumanggap ng napakaraming bookings. Kahit pa nga hindi pa ako komportable kung magpo-full service ako pero gagawin ko. Sa ngayon, wag na muna. Sasabihan na lang kita, ma'am, kung may magbago man sa desisyon ko. Kung mag all the way man ako in the future o hindi. Mama Mia, the next day, pagkarating ko sa airport ay agad ko pong sinimulan ang pagtatrabaho. Kailangan ko po talagang magtrabaho para naman makapag-ipon at para rin makapagpadala para sa pampagamot ng aking ama.
At totoo man Mama Mia na yung mga bookings ko ay yun lang talagang escort o sumasama-sama lamang ako at nakikipag-date lang sa mga customer na nagpapabook sa akin. Most of them are just lonely old men na gustong-gusto lang ng may kasama, may kausap. May understanding na rin kami sa umpisa pa lang Mama Mia na hindi kasali ang sex sa serbisyo ko. I had some weird booking Mama Mia na dadalhin ako at isasama ako sa isang hotel. Tapos, pagdadamitin ako ng mga sexy lingerie. Pero hanggang dyan lang. Tinitignan lang nila ako. Gusto lang talaga nilang makakita ng mga babae na nakasuot ng lingerie o yung sexing mga pantulog na damit. Mama Mia, dun ko na-realize na yun palang kumukuha ng mga services. Mostly pala talaga Mama Mia ay wala ng parang responsibilidad sa buhay. Yun bang mga balo na o yung mga wala ng asawa? Yun bang talagang malulungkot na lang sa buhay nila? May iba rin naman Mama Mia na gagamit ng mga escort service kasi gusto lang nilang dalhin yung mga mas batang babae sa mga trabaho nila, sa mga functions bilang kanilang +1. Mama Mia, hindi po tabu sa kanila yung mga ganoong klaseng gawain. Lalo na sa mga executives ng mga malalaking kumpanya kung saan lalo na kapag merong mga gatherings na may gusto lang silang patunayan sa kanilang mga kumpadre o mga kasamahan. They just want to show everyone they still got it. Kaya naman sumasama o nagpapasama sila sa mga mas batang babaeng katulad namin. Mama Mia, dahil nga 90 days lang naman ang inalaw sa akin ng immigration ay dapat talaga akong mag-exit ng country by the end sa aking allowable o allowed days. Malaki-laki na rin ang naipon ko kahit na 89 days lang akong nagtrabaho doon. May mga tips din kasi ako mula sa mga customers ko na hindi ko talaga ginagastos sa mga luho. Kahit pa nga yung iba kong mga kasamahan Mama Mia ay grabe na akong mag-shopping at mamili ng mga damit at gamit o pumupunta sa iba't ibang lugar para mamasyal, ako talaga ay pinigilan ko po ang sarili ko. Pinigilan ko ang sarili ko dahil lagi kong nire-remind ang utak ko kung ano ang rason kung bakit ako napadpad doon at kung bakit ako pumasok sa ganong uri ng trabaho. Gusto ko rin talaga Mama Mia na may makikita ako sa mga pinaghirapan ko. Kaya naman Mama Mia, tinipid ko talaga ang sarili ko. Gusto ko rin na mas malaki-laking pera ang maiuwi ko kapag umuwi na ako sa Pilipinas. Mama Mia, nung umuwi ako sa Pilipinas ay masayang-masaya ang mga magulang ko kasi matagal-tagal na panahon rin kaming hindi nagkita. 3 months din. Binigyan ko ng good news ang mama ko Mama Mia. Ang sabi ng mama ko ay maganda raw ang naging reaction ng katawan ng papa ko sa gamot na ibinigay sa kanya ng mga doktor. Positibo raw ang mga doktor na may chance talagang gumaling ng todo ang papa ko. Kailangan pa lang talaga namin ng 3 pang buwan o mahigit pa para sa treatment niya para sa full course ng gamutan na yon. That means, Mama Mia, kailangan ko pong bumalik sa pagtatrabaho ko bilang escort para may panggastos pa rin kami para sa treatment at pampagamot ng papa ko. Pero dahil hindi pa po ako makakabalik ng Singapore dahil mapagdududahan ako ng immigration kapag bumalik ako ng ganun kabilis, Mama Mia. Kasi bakit naman ako babalik agad katatapos lang ng 3 months kong bakasyon doon. Ang sabi sa akin ni Pamela ay pwede raw akong pumunta ng Malaysia for another 3 months. May connection daw sila doon para ma-approve ang long stay ko visa like the one sa Singapore. Yun daw kasi lagi ang ginagawa ng ibang mga Pinay working as an escort sa Asia, Mama Mia, para hindi sila madaling mahuli sa immigration.
So yun na nga, lumipad ako Mama Mia at pumunta ako ng Malaysia. And doon I did the same job for 3 months. Parehong routine lang po ang ginawa ko. Tatanggap ako ng mga bookings pero sasabihan ko agad ng customer na ayaw ko ng sex. Yung tinatanggap ko lang na mga bookings ay yung hindi hihingi ng pakikipagtalik. Though may iba talaga Mama Mia na kapag kasama mo na ay hihirit talaga at makikiusap na pumayag kang maikama nila at bibigyan ka raw ng malaki-laking tip. Pero hindi talaga ako pumapayag. Dahil bukod sa ayaw ko talagang ibenta ang katawan ko Mama Mia, ay bawal na bawal po yun dahil isa po yun sa mga rules ni Ma'am Pamela sa amin na mga babae niya. Dapat lahat ng bookings ay transparent sa kanya. Transparent kung anong service lang talaga ang i-avail. This is business after all. So dapat walang under the table na mga usapan para naman magtuloy-tuloy at maging maganda ang working relationship ko kay Ma'am Pamela. Mabilis lang na lumipas ang panahon at ang oras. Natapos na rin sa wakas ang 3 months ko Mama Mia at kailangan ko na ring umuwi ng Pilipinas dahil malapit nang mag-expire ang visa ko. Kahit na hindi naman ganun kalaki ang naipon kong pera sa Malaysia Mama Mia kumpara nung nasa Singapore ako, ay masaya pa rin ako. Masaya pa rin ako kasi may maiuuwi pa rin ako at nakakapagpadala rin ako regularly sa mga magulang ko. Mama Mia, nung tinest ang papa ko ay wala na nga sa wakas ang cancer niya after sa kanyang round of chemo. So masayang masaya kami ng mama ko pati na rin ng mga kapatid ko kasi naka-recover na rin fully ang papa ko. Nakipag-decide ako Mama Mia na magnegosyo na lang ang parents ko instead na magtrabaho pa sila dahil mahihirapan na talaga ang kanilang mga katawan kasi tumatanda na rin sila. Total ay meron naman kaming maganda-gandang pwesto. Kaya naman dahil sa mga naipon ko sa pagtatrabaho ko bilang escort ay nagpatayo na rin ako ng mini grocery store para sa mga magulang ko. Pero Mama Mia, before ko po maibigay fully ang mini grocery ay kailangan ko ulit magtrabaho ng isa pa sa Singapore para makapag-ipon ako ng mas malaki-laking pangkapital. Akala ko nung una Mama Mia ay hindi ganun kalaki ang kailangang kapital sa mga mini grocery store pero hindi pala. Yung pagpapatayo pa lang ng grocery store ay talagang magastos na. Tapos yung mga laman pa nun ay malaking gastos din. Kaya naman ang ginawa ko Mama Mia ay nagtrabaho ako bilang isang call center agent for 6 months habang nag-aantay ako na makabalik ako ng Singapore. Kasi Mama Mia, kailangan pong umabot muna ako ng 12 months bago ulit makatungtong ng Singapore para hindi ako pagdudahan ng immigration. Noong malapit na akong ma-regular dun sa pinagtatrabahuan kong call center agent at nag-resign agad ako Mama Mia, tapos ay in-apply agad ako ni Ma'am Pamela ng student visa. Para naman, ang sabi niya ay pupunta raw ako ng Singapore para mag-take ng short course doon. Mama Mia, nung lumarga na ulit ako pa Singapore, ay mas pagod po ako sa kontrata ko kesa nung nauna. Kasi nga, bukod sa trabaho ay kailangan ko talagang mag-aral at the same time. Kasi yun naman talaga ang visang nakuha ko, hindi ba? Pareho nung graduating ako Mama Mia, halos tigpo 4 hours lang po ang tulog ko nung mga panahon na yon. Pero mas tinibayan ko ang loob ko. Mas kinumbinsi ko ang sarili ko na kailangan kong gawin ang lahat kung gusto kong umasenso ang buhay namin. Hindi ako nagpadala sa pagod para to sa pamilya ko at sabi ko sa sarili ko, panghuli na to. Kaya ibuhos ko na lahat. After nito, plano kong bumalik ng Pilipinas tapos mag-apply ng trabaho na related talaga sa kurso ko. Mama Mia, lahat ng booking
na gusto ako ay talagang tinatanggap ko. Kahit pa nga doble o triple sa isang araw ay ayos lang sa akin dahil gustong gusto ko talaga na makapag-ipon. Pero Mama Mia, naging mahirap po sa akin ang gumawa ng booking nung mga panahon na yun dahil mas nabubook yung mga babaeng nag-go all the way. Nung 1 month na lang at uuwi na ako ulit sa Pilipinas, dun nagbago ang lahat sa buhay ko. Dahil sa isang booking na kinuha ko, Mama Mia. One evening, tinawagan po ako ng kasamahan ko sa trabaho. Pinay din siya at katulad ko, ay nagpapabooking din siya bilang escort. Grace, sorry sa istorbo ha. I know na may pasok ka ngayon. Pero Grace, may lagnat kasi ako kaya hindi ko mapupuntahan yung booking ko tonight. Pwede bang ikaw na lang ang maging proxy ko? Ang booking ko kasi ay +1 lang naman ng isang executive sa isang party na i-attend ng client. Pinoy din yung lalaki kaya sure ako na magkakaintindihan din kayo. Okay, sige. Tatanggapin ko yan kasi kailangan ko rin naman ng pera. Payag akong maging proxy mo. Grace, formal party yan ha. May pre-provide na si sir na damit na dapat ako sana ang magsusuot. Halika na lang dito sa kwarto ko later. Sa tingin ko naman kasi ay kakasya din to sa'yo. Kasi mas payat ka naman sa akin ng konti kaya ayos din to sa'yo at bagay din to sa'yo. Tinapos ko na lang ang klase ko pagkatapos noon ay naghanda na ako para dun sa party. Mama Mia, sanay na rin naman ako na umi-escort sa mga businessmen sa mga ganoong klase ng party. Alam ko na kung anong gagawin ko. I just need to be a good arm candy. Ngumiti, be courteous, and to look beautiful. Yun po ang trabaho ko. The party was in an upscale hotel dun sa Singapore City. Kinuha ako ng driver nung nagpabook sa akin. Pagkatapos nun, Mama Mia, ay pumunta kami doon sa accommodation ng client. On our way sa hotel ay nag-small talk muna kami. Hello Grace, I'm glad that you can make it tonight. Hindi ko talaga in-expect na ikaw ang makakasama ko tonight. Ikaw ba, na-brief ka na kung anong gagawin mo? Yes sir, na-brief na po. Good. This is an easy job, so you just relax and enjoy the party. By the way, please do call me Mr. Y. Pagdating namin sa hotel ni Mr. Y, Mama Mia, ay marami na pong tao doon. Dahil nga po sa experience ko ay alam ko na po kung paano makihalubilo sa ibang mga tao. Sa totoo lang, usually nung mga nandun, Mama Mia, ay may mga edad na. Tapos may mga kasakasama silang mga babaeng mas bata. Na sa tingin ko ay pareho ko rin na mga escort. Do yung iba ay yung kasama talaga nila ay mga asawa nila. Pero usually sa mga nandun ay mga escort women. Si Mr. Y, Mama Mia, kahit nasa kanyang late 40s na siya, ay maganda pa rin tignan ang kanyang postura. Kahit nga mga younger executives na nandun ay parang baliwala kung ikukumpara sa karisma at sa itsura ni Mr. Y. Halatang halata mo sa kanya na mayaman talaga siya. Halatang halata mo sa kanya na mapera dahil maganda pa ang postura at gwapo naman talaga. The whole time na nandoon kami sa party ay makikita mo talagang well-respected si Mr. Y sa kanyang mga fellow executives. Nung natapos na ang party around 12 midnight, Mama Mia, ay pauwi na rin kami. Grace, thank you for today ha. It was a pleasure having you tonight as my +1. You are smart and beautiful. I've heard from Pam kung bakit ka pumunta dito at kung bakit mo sinubukan ng ganitong trabaho. If it's okay with you, can I see you again?
Tanong niya. Maraming salamat talaga, Mr. Y. It was great knowing you as well. Alam mo, nag-enjoy rin naman akong kasama ka and na-enjoy ko rin ang party ngayong gabi. The best that I've ever attended so far dito sa Singapore. Pero tungkol sa invitation mo, sir, hindi kasi kami allowed na makipagkita sa mga kliyente namin without proper booking. I hope you understand. Sabi ko. Okay lang, Grace. I understand. Gagawa na lang ako ng booking for Saturday afternoon kung ayos lang sa'yo. Thank you, sir. See you then on Saturday. Mama Mia, nung Sabado ay kinuha ulit ako ng driver niya para ihatid dun sa meeting place naming dalawa ni Mr. Y. At nung nandoon kami sa sasakyan, ay medyo kinakabahan ako, Mama Mia. Kasi hindi ko alam kung ano ang gusto niyang sabihin sa akin, kung bakit kailangan niyang magkipagkita at magpabook kahit na wala namang party. Nag-late lunch muna kami sa isang napakatahimik na restaurant dun sa labas lang ng syudad. Grace, thank you for coming. Please sit down and order na your food. Anyways, Grace, the reason kung bakit pinapunta dito ngayon, dahil may gusto akong i-offer sa iyo na trabaho dito. I know na graduate ka ng college at ginagawa mo lang ang trabahong ito dahil kailangan ng pamilya mo. I admire people like you who are willing to sacrifice their own dreams for their loved ones. Sir? Totoo? I mean, kung makakapasok ako ng ibang trabaho, I would be very grateful sa opportunity. May 2 weeks na lang po kasi ang stay ko dito tapos uuwi na agad ako ng Pilipinas. Ang plano ko kasi ay mag-iipon lamang dito para may pangkapital sa gagawin kong mini grocery para sa parents ko. And then, pagtapos na yun, pwede na akong magtrabaho in achieving my dreams. Kasi may pagkakakitaan ng mga magulang ko. Alam mo, bilib na bilib ako sa iyo, Grace. Mahal na mahal mo talaga ang mga magulang mo. I know this is not a job you can be proud of. There's too much stigma, lalo na pagdating sa mga Pinoy sa escort business. That's why I want to give you a chance to make yourself a better future. Gusto mo bang pakinggan ng i-offer ko sa'yo? Yes, sir. Please, tell me more about the job. Sagot ko naman. I need an executive secretary that I can trust. As well as you are very aware, malaki ang posisyon ko sa kumpanyang pinagtatrabahuan ko. Hindi ko kayang gawin ang lahat ng ako lang. I need someone na tutulong na ma-organize ko ang mga bagay-bagay para sa akin. Kailangan ko ng right-hand woman, sabi niya. Sir, sure ka bang qualified ako sa ganyang klaseng trabaho? I mean, yes, oo, may degree ako, nakatapos ako ng pag-aaral, pero yung tinapos ko po kasi it has nothing to do with being a secretary. Concerned lang po ako kasi baka ma-disappoint ko kayo along the way. And it's something na ayoko pong mangyari with the opportunity na binibigay mo sa akin ngayon. Nasaan na yung confident na babaeng kausap ko last time, Grace? Nung party, I've seen how well you've carried yourself and I'm impressed with the intelligence na pinakita mo habang kausap mo yung mga colleagues ko. Look, Grace, malaki ang tiwala ko sa'yo kahit na isang beses pa lang tayong magkasama at isang beses pa lang kitang naobserbahan. Kaya pag-isipan mo sana ng mabuti. Sir, maraming salamat po talaga sa opportunityng binibigay mo sa akin. Hindi ko na kailangang mag-isip pa. I'll take the job, sabi ko. Okay, leave everything to me. I'll see you then on Monday sa office ko. We'll work on your requirements for the visa and then settle your accommodation arrangement. Ako na lang ang magsasabi kay Pam
tungkol sa pag-alis mo sa trabaho niya, sa business niya, as soon as possible. She will be well compensated, so hindi talaga kayo magiging magkaaway dalawa. Thank you talaga, sir. Maraming salamat. Napakalaking tulong po nito sa akin at sa pamilya ko. Huwag kang mag-alala, I'll do my very best para hindi po kayo mapahiya sa pagkuha niyo po sa akin. Mama Mia, dream job po talaga ang binigay sa akin ni Mr. Y na trabaho. It wasn't easy at first, as much as I expected, Mama Mia, pero slowly, natututo rin naman ako sa labas-masok sa kaniyang araw-araw. And not long after, naging asset na rin ako para kay Mr. Y. At dahil na rin sa bago kong trabaho, Mama Mia, ay mas nakatulong po ako sa mga magulang ko. Mas regular na akong nakakapagpadala sa kanila ng pera at meron na rin akong self-fulfillment na nararamdaman sa trabaho ko. Kahit hindi nga ako nakauwi sa amin for more than a year, ay hindi ko na po yun ininda. Nag-focus na lang ako sa goal ko na makapag-ipon, Mama Mia, dahil gusto ko pong isorpresa ang parents ko. Gusto ko silang bilhan ng malaking lupa doon sa Leyte in case na gusto po nilang magsaka doon at bumalik sa probinsya. Mama Mia, dahil din sa trabaho ko ay nakakapag-travel ako sa iba't ibang countries na noon ay hanggang pangarap ko lamang. Nakakapag-stay ako sa mga hotel room at nakakapagbasa ako ng mga mamahaling magazine. Nakapag-experience din ako, Mama Mia, na mag-fly ng business class at hindi lang economy. The job itself is very demanding. Oo, Mama Mia, paminsan-minsan, 4 hanggang 5 oras lang talaga ang tulog ko dahil either magta-travel kami o may aatinan kaming mga meetings at kailangan kong mag-prepare. Pero Mama Mia, hindi ko po ipagpapalit sa kahit na anong trabaho ang trabahong napasukan ko. Dahil nga pinagkatiwalaan na ako ni Mr. Y, Mama Mia, ay ako na rin paminsan-minsan ang uma-attend sa kaniyang mga personal and business dealings. For this reason, Mama Mia, ay nalaman ko rin na single para si Mr. Y and never been married. And he is gay, Mama Mia. Kaya pala hindi siya nakapag-asawa. Kaya pala kahit na napakarangya na ng buhay niya at kung gugustuhin niya ay makukuha niya kahit sinong babae, ay hindi pa rin pala siya nakakapag-asawa. Kasi nga, bakla po siya. Kahit ang pamilya niya ay walang kaalam-alam tungkol sa kanyang tunay na kasarian. Ako lang and a few of his very close friend ang nakakaalam ng kanyang problema. Hindi po kasi siya yung ladlad type ng pagkabakla. In fact, Mama Mia, very masculine po ang dating niya. Kahit nga ako ay hindi talaga ako nag-expect na bakla pala siya. Aksidente ko lang pong nalaman ang katotohanan nung nandun kami sa Hong Kong para sa isang business trip. Mama Mia, inutusan niya ako noon na pumunta sa hotel room niya para kunin ang mga importanteng dokumento. And hindi po siya nag-expect na nung pumunta ako doon ay nandun pa palang boyfriend niya sa loob ng room at nagbibihis pa para umalis na. Grabe talaga ang laking gulo nun, Mama Mia, dahil hindi po ako nag-expect na may kasama siyang lalaki sa room niya. Akala ko stranger ang taong yun, tapos ay pumunta doon sa loob ng hotel ng boss ko at baka magnakaw pa kaya tumawag ako ng hotel security. So ayun, wala nang naging choice si Mr. Y kundi i-explain ang totoo. Mama Mia, may mga joint ventures din sa Pilipinas si Mr. Y with his elder sister. At dahil dyan, I get in touch with his family all the time by phone call or email. Hanggang sa umabot na rin ng lagpas 2 taon ang pagtatrabaho ko kay Mr. Y nung finally ay na-meet ko na rin ang buo niyang pamilya. His sister and her son is coming over for a week-long holiday.
I was the one na nag-organize ng lahat from their flights to their accommodations and activities. Ako din ang sumalubong sa kanila sa airport. Mama Mia, nung nakarating ako doon ay agad akong nagpakilala. Shut your mouth and take our bags. Wala akong panahong makipag-usap sa bayarang babae ng kapatid ko. And don't say otherwise dahil alam ko kung anong trabaho mo dati. Before you became my brother's assistant. How pathetic. Assistant pa raw. Pero alam naman ng lahat na dati kang escort. Sabi nung mag-ina. Mama Mia, ganun po ang pamilya ni Mr. Y. Grabe kong makainsulto sa akin. Pero kahit na ganun sila, syempre, kinausap ko pa rin sila ng maayos dahil mabait naman sa akin si Mr. Y. Grace, pasensya ka na talaga sa ugali ng pamilya ko, ha? You need to have the patience na kailangan ng isang santo para lang makipag-usap sa kanila. I think ako yung may kailangang ihingi ng tawad sa'yo kung bakit gano'n na lang ang pagtrato nila sa'yo. Kasi one time, nakalimutan ko eh. Nakalimutan kong sabihin sa kanila na hindi sabihin sa kanila ang totoo mong trabaho. I slipped at nasabi ko. Kaya ayun, gano'n na lang ang pagtrato nila sa'yo. At isa pa, siguro isa sa kinagagalit nila ay sinabi kong hindi sa kanila mapupunta ang mga pinaghirapan ko. Pero sir, sila po ang pamilya mo. Kaya sisikapin ko po na hindi patulan ang pang-iinsulto nila sa akin. Pero pwede po bang magtanong sir? Bakit po ba tinanggalan niyo sila ng karapatan sa mga ari-arian mo? My sister, sugarol siya. Yung anak naman niya, napakababaero. Hindi ko gustong ibigay sa kanilang mga panaghirapan ko. Hindi ko gustong ibigay sa mga taong alam kong sisirain lang ang reputasyon ng ipinundar ko. Mama Mia, na intindihan ko ang sentimiento ng kapatid ni Sir at ng anak nito. Ako din naman, magagalit din naman talaga ako kung hindi sa akin ipapamana, lalo pa kung ako lang naman ang nag-iisang kamag-anak niya. Pero wala na akong karapatang mangialam pa doon. After a few months, nung bumisita ang pamilya ni Mr. Y, ay nakatanggap ako ng Facebook invitation mula sa kanyang pamangkin na anak ng kanyang kapatid. Ayoko talagang i-accept yun, Mama Mia, pero bigla na lang siyang nag-send sa akin ng private message. Hi Grace, this is Chris. I know this is weird. After the months have passed, gusto ko lang talagang humingi ng tawad kung paano ka namin trinato ng mommy ko nung magkita tayo. I'm sorry for insulting you and your family and for judging who you are. Whether or not totoong escort ka, wala kaming karapatan na husgahan ka. Matagal na po kitang napatawad, and yes, it's true, naging escort po ako. Doon ko po nakilala ang tito ninyo. I hope we can move on from the issue tapos pwede na tayong magtrabaho smoothly. Sabi ko. Kahit na nag-apologize na siya, Mama Mia, ay hindi ko pa rin in-accept ang friend request niya. My personal FB is only reserved for people whom I considered friends and family. At siya, wala siya doon sa dalawa. Pero after nung conversation namin ay mas naging civil na siya sa pakikipag-deal sa akin nung magkita ulit kami. Parang mas naging friendly nga siya, Mama Mia. One night nung papunta ako pa uwi, ay nasa baba pala siya at nag-aantay sa akin. He is wearing his brand of smile na probably yun ang dahilan kung bakit marami siyang naging babae. I get why women line up to get his attention kasi napaka-attractive naman talaga niyang tao. Tapos bukod sa attractive talaga siya physically, ay Mama Mia,
napaka-confident din niya. Gwapo, matalino, at mapagbiro rin. Hi Grace, what are you doing tonight? No, hello Chris. Nandito ka pa? If you're waiting for Mr. Y, umalis na siya kaninang 4 p.m. pa for an off-site meeting. Actually, ikaw talaga ang inaantay ko. Look, pwede bang samahan mo akong mag-dinner? Mama Mia, dito na po nag-umpisa ang lahat sa aming dalawa ni Chris. Kahit na may reservation ako at first kung papayag ba ako o sasama ba ako sa kanya, later on, na-realize ko na Chris is a decent guy. Nakikita ko namang sincere siya sa kanyang pagsusorry sa kanyang ginawang pang-iinsulto sa akin the first time that we met. Lagi po kasing bumibisita si Chris sa Singapore, Mama Mia, kasi lagi niyang pinupuntahan ng tito niya. And we have maintained our closeness despite the distance. At kahit nga yung mama niya, Mama Mia, ay laging galit pa rin sa akin at lagi pa rin akong tinatawag na babaeng mababa ang lipad, our friendship remains strong. Laging nagsasabi sa akin si Chris tungkol sa kanyang mga problema, almost everything about his life, including his romantic life. Totoong chick boy talaga si Chris dahil nga gwapo siya at mayaman. Kaya naman mabilis lang talaga sa kaniyang kumuha ng mga babae. At first, hindi ko talaga napapansin yung appeal ni Chris, Mama Mia. He is a good friend and he is my boss nephew. Until one day, nung magkasama kami, ay nag-share siya sa akin. Grace, I think I know the reason kung bakit hindi ako mapipirme sa isang tao. Kung bakit napaka-restless ng puso ko. Kung bakit lagi na lang akong tumatalon from one relationship to another. I told you already, Chris. You need to wait for the right person. Huwag mong pipilitin ang sarili mo just because yung mga babae ay tinutulak ang kanilang mga sarili sa'yo. Nakita ko na siya, Grace. Nakita ko na ang babaeng para sa akin pero I'm not sure kung interesado ba siya. I mean, may reputation kasi ako eh. I'm sure, Chris, she will love you once na nakilala ka niya ng husto. I'm not your biggest fan before, pero napansin ko at nakita kong napakabuti mo palang tao kaya eto, naging mabuti tayong magkaibigan. So, ibig mong sabihin, Grace, kung ikaw yung babaeng sinasabi ko, sasagutin mo ko? Napatawa ako sa kanya, Mama Mia. Hindi ko talaga in-expect ang hirit niya na yon, kaya tawang-tawa talaga ako. Grace, come on. Hindi ako nagbibiro. Kaya naman pala no one else is good enough for me. Kasi na-realize ko, I was looking at you. Smiling, reading the card with the roses given by the guy from the 7th floor. Noon ko naramdaman na nagsiselos ako. Gusto ko akin lang yung smile mo na yan. Gusto ko sa akin mo lang yan pinapakita. Natigil ako, Mama Mia, pero trinit ko pa rin na biro yung mga sinabi niya. Alam mo, huwag mo na nga akong bibiruin dyan, Chris. Kung may pinagtitripan ka na naman, huwag ako ha. Pero sabi niya, Mama Mia, hindi talaga siya nagbibiro. Sabi niya, talagang tunay at dalisay ang panliligaw niya sa akin. Masayang masaya si Mr. Y nung malaman niyang nililigawan ako ng pamangkin niya. Halos gusto na nga niya kaming ipakasal noon, Mama Mia, kahit hindi ko pa sinasagot ang kaniyang pamangkin. Si Chris naman ay nag-transfer din temporarily sa Singapore while training for the business. Para raw makapag-spend time siya ng kasama ako. After 5 months, Mama Mia, dahil napatunayan rin naman niya na seryoso siya sa akin kasi wala naman siyang ibang babaeng dinidate, ay sinagot ko na rin si Chris at naging kami na.
Pagkatapos noon ay inumpisahan na rin ni Mr. Y na i-train si Chris to take over the business kasi gustong-gusto na raw niyang mag-retire. Mama Mia, nagkaintindihan na silang dalawa that I will assist Chris in running the business. Kasi ako raw ang may alam sa mga existing contracts and sa mga standard operations procedure ng company. Witnessing how Chris has changed mula nung naging kami Mama Mia. Doon ay nag-umpisa na ring magbago ang isip ni Mr. Y na hindi ipapamana kay Chris ang kaniyang mga pinaghirapan. Nung nakita niya kung paano nagbago si Chris ay inisip ni Mr. Y na si Chris ang magiging tagapagmana ng kaniyang mga ari-arian. 10 months pa lang na naging kami ni Chris Mama Mia ay nag-propose na agad siya sa akin ng kasal. Pinaintindi niya sa akin na mas mabuti raw na magpakasal na kaming dalawa para raw malagay na kami sa tahimik dahil sigurado na rin naman daw siya na ako ang babaeng gusto niyang makasama sa habang buhay. Honestly, wala talaga akong reklamo kay Chris. He is everything I've wished for in a life partner. Kahit na unang boyfriend ko siya na seryoso Mama Mia, ay hindi talaga ako nagdalawang isip tungkol sa kanya. Pero para sa akin nung mga panahon na yon ay napakabilis lang naman talaga ng mga pangyayari. Oo, nakilala ko na siya bilang isang disenteng lalaki. Pero I wanted to know him more. Gusto kong maging girlfriend niya ng mas matagal na panahon. Ayoko talaga na nirarush ako Mama Mia lalo na sa mga lifelong decision kagaya ng pagpapakasal sa isang tao. May mga pangarap rin po ako para sa sarili ko at para sa pamilya ko. Mama Mia, I do understand kung bakit nagmamadali siyang magpakasal sa akin. Si Mr. Y, gusto niya pong ipamana kay Chris ang lahat ng kanyang mga ari-arian. Mama Mia, si Chris rin naman ay gusto na rin na magkaroon ng kanyang sariling tagapagmana at gusto na raw niyang bigyan ng apo ang kanyang tito Mr. Y. Mama Mia, mula din nung naging kaming dalawa ni Chris ay umayos na rin ang pakikitungo ng mama niya sa akin. Naging ayos na rin kahit na hindi pa siya nagsusorry sa kaniyang mga pang-iinsulto ay tinanggap ko na rin din yon. Sino ba naman kasi ang ayaw ng matiwasay na pamilya? Sino ba naman kasi ang ayaw ng matiwasay na relasyon sa kaniyang future mother-in-law? Kaya nung nag-propose sa akin si Chris ay umayaw muna ako Mama Mia. Umuyaw muna ako dahil sabi ko sa kanya, antayin muna namin ang ilang pangbuwan. Exactly 18 months after naming magkaroon ng relasyon, ay tinanggap ko na rin ang kasal na inaalok ni Chris. At pagkatapos nun Mama Mia ay agad din namang inasikaso ang lahat ng detalye tungkol sa aming kasal dalawa. Sobrang busy noon ang mama ni Chris dahil ang gusto niya ay maging bongga raw ang kasal ko sa kaniyang anak. Ang totoo niyan Mama Mia, para sa akin okay lang naman talaga kahit mga close family and friends lang ang kasama. Pero sabi niya hindi daw pwede. Kasi ano na lang raw ang masasabi ng iba tungkol sa kanilang pamilya. So para wala na lang ding gulo, ay hinayaan ko na lang ang mama ni Chris na tumulong sa pag-o-organize ng kasal naming dalawa. Ang initial list namin ng mga bisita ni Chris ay 50 people lang, pero naging 250 ang mga bisitang inimbitahan. Mama Mia, ang parents ko po ay wala talagang maidagdag na kahit konting halaga sa kasal naming dalawa. Pero ayos lang daw, sabi ni Chris, dahil siya lang at ang tito niyang si Mr. Y ang gagastos sa lahat. Maayos na ang lahat para sa aming kasal. Kailangan na lang naming mag-antay ng 3 pang linggo dahil yun po ang araw mismo na aming
gusto kasi yun ang aming anniversary, Mama Mia. Umuwi kami ni Chris sa Pilipinas for the last minute preparation at para rin, Mama Mia, sa kanyang bachelor party at para rin sa aking bachelorette party. Doon muna ako sa bahay namin nagstay kahit na gustong gusto na ni Chris na magsama na kami sa kanilang bahay. Kasi ang sabi niya, parang kasal na rin naman kaming dalawa kasi may mga pagkakataon naman na doon sa Singapore ay magkasama kami sa iisang kwarto. Yes, Mama Mia, opo. May nangyayari na po sa aming dalawa ni Chris. 6 months pa lang ang relasyon namin nung binigay ko na sa kanya ang aking sarili at ang aking pagkababae. Pero wala naman pong problema doon. Kasi choice ko naman na ibigay ang pagkababae ko at hindi rin naman ako nagsisi. Kaya ang gusto niya sana ay magkasama kaming dalawa dun sa bahay nila nung umuwi kami ng Pilipinas. Pero sabi ko, gusto ko munang makasama ang mga magulang ko. Gusto ko munang makasama ang pamilya ko dahil matagal-tagal na panahon din hindi ko sila nakasama kasi sa ibang bansa ako nagtatrabaho. Buti na lang at pumayag din naman si Chris pati ang mommy niya. Lumabas kami ni Chris to meet with our wedding coordinator para sa rehearsal dinner namin. And habang nandoon kami, Mama Mia, nakilala ko po ang pinsan ni Chris na si Steph. Si Steph ay isa po sa mga suppliers ng coordinator. Pero Mama Mia, nagulat talaga ako at medyo may paghihinala ang mga mata ko, lalo pa nung nakita ko kung gaano nagulat si Chris nung malaman niyang isa pala ang kaniyang pinsan sa magsosupply dun sa venue at sa kasal naming dalawa. I mean, surely gusto mo naman talagang pahalagahan at suportahan ang negosyo ng iyong mga relatives o kaanak, hindi ba? Kapag meron kang mga kaanak na may mga ganitong negosyo at kapag may pera ka naman, mas gugustuhin mong sila ang kukunin mo para suportahan ang kanilang negosyo. Pero bakit nagulat si Chris nung makita niya si Steph doon? Bakit kaya siya nagulat? Hindi niya ba alam na ganito ang negosyo ng kanyang pinsan? Pero dahil nga busy kami nung mga panahon na yun, Mama Mia, ay binaliwala ko na lang ang mga napapansin kong bagay. Baka hindi lang talaga sila masyadong close, kaya awkward para sa kanilang dalawa ang magpansinan. Or baka may family drama sila na hindi ko alam. Who knows? Mas maraming drama naman ng mga mayayaman kaysa sa ating mga mahihirap, hindi ba? Mama Mia, for someone who grew up in wealth, ay napaka-approachable ni Steph and napaka-easy to talk niya. Steph is the typical girl na parang pang next door ang datingan. Makinis, maputi, matangkad, maganda, and she has this really radiant smile. Napakaganda ng kanyang ngiti na talagang kahit na sino naman ay mabibighani. In short, Mama Mia, ay parang pang-commercial model ang datingan nitong ni Steph. At halatang halata sa kanyang kilos, mapipino niyang kilos, sa kanyang kutis, at sa kahit saang anggulo pa siya tignan na talagang mayaman siya. Nung nakita niya ako, Mama Mia, ay agad niya akong niyakap at agad niya akong congratulate. Napakagaan agad ng pakiramdam ko sa kanya. Para bang napakabait niyang tao. Napakaganda talaga ng aura niya. Ang totoo niyan, Mama Mia, ay parang mas gusto ko pa siya kaysa sa ibang mga pinsan ni Chris na parang ang arte-arte naman na akala mo talaga hindi dumudumi ng pareho sa atin. So, Steph, see you at the wedding? Sabi ko. No, sorry. I would love to, Grace, but commitments and all. May hinahandle kasi akong napakalaking kasal dun sa Davao and I need to personally attend to that wedding. But we can hang out tomorrow kung hindi ka busy, sabi niya.
Medyo na-disappoint ako ng konti nung malaman kong hindi pala siya makakarating dun sa kasal naming dalawa ng pinsan niya. But I'm happy to have found a new friend in her. Steph is the girl everyone wants to be best friends with. She has this really quirky way of having fun. For the past 2 weeks, Mama Mia, we were almost inseparable ni Steph. We've had random road trips, kahit saan, na kaming dalawa lamang dahil gusto ko siyang makasama pa. Nagmo-movie marathon din kaming dalawa at nagko-coffee date na para bang mag-best friends talaga kami na ang tagal-tagal na hindi nagkita. Ang totoo niyan, Mama Mia, ay napagalitan na ako ng parents ko dahil hindi raw mabuti sa isang taong ikakasal na katulad ko na umaalis-alis at nagro-road trip pa. Dahil kapag ganun daw, kapag meron kang malaking inaantay na okasyon sa buhay mo, ay mas lapitin ka raw sa disgrasya. 3 days, Mama Mia. 3 days na lang kasal na naming dalawa ni Chris. While nandun ako sa sala namin at nagre-review ng schedule ni Mr. Y para sa 1 month kong leave para sa honeymoon namin ni Chris, ay tumawag sa akin ang mama ko mula sa labas ng bahay namin. Ang sabi niya, may naghahanap raw sa aking babae. Pinsan raw ni Chris. Kaya lumabas ako at na-excite ako nung makita ko si Steph, Mama Mia. Steph! Paano mo nalaman kung saan kami nakatira? Buti hindi ka nawala sa daan. Hi Grace, how are you? Sabi niya na napansin ko na medyo malungkot ang kanyang mga mata. Sorry for dropping by and announce ha. Napapansin kong gusto na niyang umiyak, Mama Mia. Hindi ko alam kung bakit. Okay lang Grace, I mean, wala naman akong ginagawa masyado dito sa bahay at naboboard na nga ako eh. Halika, pasok ka. Can I get you something? Bakit parang malungkot ka yata? Okay ka lang ba? Sunod-sunod kong tanong sa kanya. Mama Mia, tinitigan lamang ako ni Steph. Mga titig na parang hindi ko maintindihan kung ano ang ibig sabihin. Grace? Grace, may gusto sana akong sabihin sa'yo eh. Ano yun? Grace, I'm Chris's girlfriend. Pinakilala ko sa iyo ang sarili ko bilang pinsan niya. Kasi nagulat ako nung ikakasal na pala siya. I'm so sorry, Grace. Gustong-gusto ko naman talagang sabihin sa iyo eh. Mama Mia, mahaba pang naging explanation ni Steph sa akin noon. Pero wala na akong narinig sa mga sinabi pa niya. Para akong nabingi sa nalaman ko. Hindi siya nagtagal dun sa bahay namin. Agad din siyang umalis after maguho ang mundo ko. Mama Mia, hindi ko naman nakitaan ng pagiging mayabang si Steph. Hindi nga siya nagminaldita sa akin. In fact, she really looked hurt. Na para bang iiyak na siya. Hindi ko alam kung panaginip lang ang mga nalaman ko mula kay Steph, Mama Mia. Si Chris, ang boyfriend ko for almost 2 years. Ang lalaking pakakasalan ko. Ang lalaking pinagbigyan ko ng lahat ng first time ko. My girlfriend pa lang ipinakilala sa akin bilang kanyang pinsan. Ay, nako naman. Gusto ko sanang tapusin ng isahang basahan lang itong letter ni Grace pero masyadong mahaba kaya bukas na po ang last part ng kanyang kwento. Ano kayang gagawin ni Grace ngayong sinabi sa kanya ni Steph na si Steph pala ay hindi pinsan ni Chris
kundi girlfriend din. Ako naman, totoo kaya? O baka gusto lang sirain ni Steph ang kasal ni na Grace at ni Chris? Nako naman, ano ba talagang totoo nito? May girlfriend bang iba si Chris o wala? Nako, bukas po malalaman nyo ang katotohanan at bukas may mga twist pa po dito sa kwento natin na talaga namang kinakabahan din ako para sa inyo. So tomorrow, again, balik kayo for the part 2 of this video, okay? Sa mga hindi pa po nakakapanood ng ating mga kwento at first time pa lang manood, maraming salamat po sa inyong pagtambay hanggang dito. And syempre, sa mga hindi ko po nabati kanina, sabi ko magbabati po ako ngayon. Hi kay Zinaida Pabiona, kay Karine Camarillo, hello rin kay Marilu Basmayor, Adolfo Ibarbia, maraming salamat. Mary Joy Alpido, Sally Buma, hello rin kay Dominic Malilin, kay Abigail Tenorio, maraming salamat. Maylin Adoria, kay Rina Quazon or Yazon, maraming salamat sa iyong pakikinig. Sa lahat po ng mga may gustong ipa-shoutout, comment down below lamang at balik kayo bukas para sa part 2 nitong ating programa at itong ating storya. Please do subscribe to our channel. Click nyo pong subscribe button and click the notification bell para lagi po kayong updated sa tuwing may bago tayong ilalabas na video dito sa ating channel. And syempre, huwag kalimutan na kung may sarili kayong kwento, share nyo naman yan. Agad nyo pong i-email yan sa mamamia.cdo0317@gmail.com. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Hanggang bukas pong muli, ako ang inyong nag-iisang Mama Mia. Magandang araw po.